Today I'm going to teach you how to create your classroom orientation toolkit via Notion. So, isa to sa mga tools na ginagamit ko lagi kapag lahat ng klase ng information, activities, anything na gusto kong ayusin sa utak ko, sa Notion lagi. So, ngayon, unahin natin gumawa muna ng isang page sa Notion and papangalanan natin itong Classroom Orientation Toolkit. Okay, so bakit siya tinawag na Classroom Orientation Toolkit? Kasi dito natin ilalagay yung mga kailangan mo ng information na makuha ng mga bata, mga students natin at the beginning of the school year. So, since ito ay pinagawa sa akin, I went straight to Canva para mag-layout muna nung um, cover, cover header, or sort of that, ng ating gagawan ng Classroom Orientation Toolkit. So, pumayag naman si Ate Apple na gawan natin siya ng ganito ng video para lang ma-document natin. Okay? So, since ang preferred ni Ate Apple ay blue, I went to Google and look for a color palette na blue. So, minsan kasi kapag naghahanap din ako ng mga combinations, depende lang din sa kung ano yung nakikita kong palette sa Google. But of course, nagko-customize pa din naman ako. Or chine-check ko pa din kung swak ba to dun sa vibe na gusto kong makita dun sa layout, ganyan. So, it takes a while talaga na maghanap din. But eventually, mahanap din naman natin yung gusto nating maging color for this one. So, for this one, I think maganda na royal blue yung theme na gamitin natin. And I think this one's a good palette. So, kopyahin natin yon, ilagay natin sa um, Canva. So, naka-preset na po itong size na ginagamit ko. Bali, ilalagay ko na lang po dyan yung layout. I mean yung design. Okay? So, ang pinakamaganda kasi, nung nag-start pa lang ako kay Notion, bali marami na ako na try na mga sizes and everything. So, medyo nakita ko na din kung alin dito yung perfect na size para doon. So, ito ay para sa inline pages and opening covers doon sa mga pages na ginagawa ko. So, flexible yung size. Depende na lang kung paano mo i-reposition yung mga elements. But definitely, ang pinakamagandang gawin ninyo kapag kayo ay gumagawa ng layout sa Notion is lagi nyo siyang i-center para magandang tingnan. Center nyo lagi yung mga elements niyo. So, in this specific design, ginamit ko yung school, yung photo ni Ate Apple na as a classroom teacher para maganda yung vibe. Okay? So, we've got to check na din kung ano yung mga needs na elements para dyan. So, for this part, ilagay natin yung welcome, kumaga welcome cover niya. And siguro magandang ito yung gamitin natin. And duplicate lang natin ito. Kunin natin yung pangalan ni Ma'am Apple para yun yung ilagay natin sa mismong cover. So for this, I think gagamit tayo ng font na Roboto ata yung itong ginamit ko na isa. Tsaka Cinzel. Maganda kasi napaka-professional niyang tingnan. For this one, I'm trying to look for a better gradient na mag-fit doon sa aura. Pero mas prefer ko na lang na ganito siya kasimpleng tingnan. Bali mga
shapes na lang, color shapes na lang yung gamitin natin. Kasi mahirap ipilit yung mga kulay na hindi nagtutugma dito sa Canva. Anyway, um, at least, 'di ba? Mas ang goal lang naman natin malinis tingnan yung ating welcome cover. Yan. Adjust lang natin ng konti yung ating um, mga elements, and I think okay na to. Try nating i-check. Lagay natin, mag-add cover tayo sa mismong Notion. By the way, pag nagsisave pala kayo, huwag nyong lakihan yung storage size ng inyong mga cover, kasi hindi po tatanggapin yung more than 5 MB. So less than 5. So usually yung mga lower quality lang or lower saving quality lang yung sa PNG file ang ginagamit natin. So antayin natin mag-loading para ma-check natin kung nagtutugma ba yung ating design. So kung okay naman na yun para sa inyo, you can just have it that way. Basta importante naka-center po yung inyong elements. So yan, sinelect ko na po yan as a group. So kopyahin naman na natin yung mga pina-require natin kay Ma'am Apple na mga message, ganyan. Para at least may magandang, di ba? Para may magandang basahin yung ating mga student. Tanggalin lang natin yung icon niya kasi I don't find it relevant for now. Tapos lakihan natin yung kanyang um, yung sa first line niya para at least merong ibang atake. Yan. Full width na rin natin para magandang tingnan yung mismong pag sa desktop. Ang may small width kasi to at saka full width. Yung small width kasi medyo pa-center siya. Pa-center yung orientation ng Notion dashboard. Pero pag full width kasi, na-maximize mo yung buong space. So, mas maganda yung full width, lalo pag mga bulky information ang ginagamit natin. So, add lang tayo ng space, konti, para ayusan na natin. Ayan. Actually, nung nag-i-start akong gumamit ng Notion, magulo lang din talaga sa simula. As in, literal na magulo. Pero, eventually, pag ginagamit mo na ng palagi yung tool, hindi ka na mahihirapan na gamitin yung mga familiar tools sa'yo. And this time, mas gusto ko kasi na meron munang pre-orientation kung paano nila gamitin yung tool dito sa dashboard ni Ma'am Apple. Kaya, pasok tayo sa ChatGPT. Yan, mag-prompt na lang tayo ng konti para ma-check natin kung okay itong ipoproduce niya na opening message. Hindi naman opening message, parang how to use this toolkit, parang ganun. And in that way, hindi mahihirapan yung mga students na sundan yung ano ba yung goal natin kung bakit tayo nag-produce ng ganitong toolkit para sa kanila. So for now, I'm trying to prompt ChatGPT to create a classroom orientation toolkit para sa opening ng class. Ayan. And yun nga, ang gusto ko lang naman is magkaroon ng briefer paano nila gamitin yung toolkit. And nilagay ko na rin dito yung message ni Ate Apple para at least meron siyang may guide si ChatGPT kung paano niya i-prompt later on yung ating welcome or paano gamitin yung toolkit. Alright, so ang produce niya, purpose, I think this one's good. Read welcome message, okay naman to. Pero yun na yung kay Ma'am Apple ang gamitin natin. And review more class information, parang hindi naman na ito kailangan. Ay, meron ito doon sa binigay niya. So, yun na lang yung gamitin natin. Ito, before you close this dashboard, I think this one's a good tool din. Or, I mean, a good element na pwede natin ilagay. So, salpak natin.
Yan, itabi muna natin kasi later on magagamit natin yan. And yung first part, I think, kunin natin yon. Okay. Kung nagtataka kayo bakit call out yung ginagamit ko na tool for this part, it's because ang call out kasi maganda siya to group text talaga. At kapag halimbawa itong mismong text na to, gusto mo siyang i-delete, mas mabilis mo na lang siyang ma-delete because naka-call out na siya. Ibig sabihin nasa iisang group siya. And of course, inside the call out, pwede mo pa rin gamitin yung pinaka-casual na functions ng ibang mga tools kahit nasa loob ka ng call out. So walang nagbago doon actually. Yan. Okay, gamit tayo ng toggle para hindi masyadong mabigat basahin itong mga purpose ng toolkit na nilagay natin dyan. Tapos, ayusin natin yung space. Kung paano ko yan ginagawa, Control Enter lang po kayo. Control Enter lang gamitin mo dyan. Para maitago mo, kaya tayo gagamit ng tool, para maitago mo yung mga laman ng part na yan. O, di ba, naitago? So, ganun siya nagwo-work para hindi masyadong bulky tingnan. And, halimbawa, yung mga students mo or mga users mo, consumers mo, I should say, is hindi nila gustong basahin for now yon at saka ayaw mong malaki yung nako-consume na space ng kanilang mga mata, use this one. Okay? Use this one. Toggle is the best. Promise. Okay, isingit na din natin yung kay Miss Apple. And then, yung mga Monday reminders niya, ilagay na lang natin ito as part of the checklist para hindi na masyado marami um, yung babasahin ng mga students doon. Yan. Actually, kapag gumagawa talaga tayo ng mga Notion template, it's not about how you are adept with the tools. Ang pinakatanong talaga, how will these tools work for its functionality, for its purpose? Kaya ayoko nang i-overthink yung mga ibang tools kasi hindi naman yun ang need ko for now. Although at some point, may tool ako na gusto sanang aralin. Kaya lang, hindi pa kaya ng oras. So for now, ang ima-maximize ko, yung alam ko, yung kaya kong gamitin. Ganon. Para hindi tayo, para wala tayong rason na hindi gamitin si Notion. Kasi actually, nung nag-start akong gumamit ng Notion, sobrang hindi na ako nagkaroon ng overthinking in a lot of things. Kasi mga bagay na gusto kong isipin for now, hindi ko siya maisip. Ilalagay ko dito, idadump ko siya dito para anytime mabalikan ko. Ayan. To-do list naman yung gagamitin natin dito para at least alam mo yon, at parang merong signal for the users na ito pala yung mga kailangan ko for Monday. Sige, check ko yan later on, ganon. Although hindi nila ma-check dito sa tool. But eventually, for teachers, for the users ng mismong tool, magagamit niya to. Ayan. Actually, yung to-do list na yan, na-check mo kasi yan eh. Kaya maganda siya talaga. To monitor, matrack mo din kung ano yung mga natapos mo, ganyan. Ay wow, may paganon pa tayo. Make sure you get a perfect 7 daily. Di ba? Never miss your everyday habit checklist.
So at least kahit papaano, may nababalikan yung mga students mo na reminders sa kanila. Ayan, I think importante din siguro na alam nila kung ano yung Facebook page ng school para eventually, at least oriented sila na may mga informations na nasi-share sa page ng school. So, kinuha ko na lang din yung Facebook page ng school, then ilagay na lang natin as link. Ayan. And since blue ang theme na gusto ni Ma'am Apple, palitan natin yung color ng ating call out into blue. Ayan, punta lang tayo sa color, background color, blue. Ayan, for this part naman, hindi ko na siya totally nilagay to hide the identity naman ng mga students natin. Is create tayo ng official list of students enrolled din para alam ng mga students kung official enrolled talaga sila. So for this part, nilagay ko na yung pangalan nila categorically, boys and girls. So toggle lang din yung ginamit ko para maliit lang tingnan. So naglagay din tayo ng reminders dyan na if your name doesn't appear here, please request for assistance. Ganyan. And yes, may mga instances or most of the time pag nakalink si Notion mo kay Google, kay Grammarly, nache-check din niya kung merong mga mali dun sa mga nako-construct natin ng mga statements. So, ganun siya ka-flexible. Hindi ko alam kung bakit yung mga iba ay hindi pa totally sinisimulang ayusin or integrate si Notion. Pero ito kasi siya for me. Ang daming pwede mong gawin sa kanya para mag-work yung utak mo talaga, literal. For this part, nagdagdag ako ng calendar view para at least merong sariling kalendaryo yung mga students natin pag pinapasok nila itong toolkit. So, naglagay muna tayo dyan ng schedule for 8, opening of classes, para at least, alam mo yun, may nasusundan ng mga series of activities yung mga students. Then, ilagay lang natin siya as double column. I-move natin yung mga call out. Yun din ang kagandahan pag may call out. Kasi, ganyan siya ka-flexible. At least may na customize mo din yung iyong yung mga call out natin at namumove mo siya as one. Ganyan. So, sa calendar, balik tayo dun sa calendar. Actually, sa loob ulit ng calendar, pwede mo pang gamitin ulit lahat ng tools na gusto mo. But for now, ganyan muna siya nag-work. Magandang pang-reminders lang kung ano yung mga activities ng mga students or mo as a teacher. Actually, as an advisor, maganda talaga to na reminder sa kanila kasi hindi kayo mawawala kung ano yung mga natapos, ano yung kailangan gawin, and so forth and so on. So, ilagay na rin natin, since hindi pa kompleto yung subjects, ay yung schedule, hindi pa na-finalize yung schedule, mag-plot lang tayo dito ng schedule, lagay lang tayo ng table, at dito natin ilagay yung Monday, kung yung days per week, tapos kung ano yung time, para at least naka-ready na siya na i-plot later on.
para makita rin ng mga students natin kung ano yung subject nila for the day. Ganon. Para hindi sila, alam mo yun, ang daming, may mga ganun kasi ng mga estudyante eh. Minsan nakakalimutan nila yung mga subjects nila. But eventually, maganda yung part na to para, alam mo yun, hindi na sila nagsusulat sa notebook. Andyan na lang. O screenshot, kahit screenshot pa nila, mabilis na lang. Walang halong, rason ang mga students na, nakalimutan ko yung schedule ko for the day. 'Di ba? So, ganito siya nagwo-work. So, lagay muna natin yan for updating. Then, ilagay na rin natin yung mga teachers nila for each subject. O, at least para, di ba, alam yun, well-oriented sila. Bago pa lang sila papasok, ay, ito pala yung mga teachers namin. Ganyan, kung anong subject. Ganyan. So, for now, ganito muna since hindi pa naman na-finalize. And finally, i-move natin yung class schedule sa taas para maganda yung kanyang viewing. O, 'di ba ang ayos? Actually, pwede mo kaya na lang din ako nagko-call out kasi hindi na ako gumagamit ng divider as part of the tool. Pwede nyo lang siyang i-search. Kasi mabilis lang mag-group, mabilis lang mag-move ng mga elements kapag nakaganyan. Pag naka-call out. So, eto na yon yung toolkit natin. I-publish na lang natin. And, ayan, pwede nang ma-view yan. Oh, okay na. It's done.